buntag natong tanan. So atong ipadayon mga igsoon ang pagtuon sa the book of Psalms ika-115. Ug naa na ta sa Psalm 78, atong ipadayon ang Psalm 78. Ang title ato ning ipadayon mga igsoon ang Learning from the Fathers. Ikalimang nga bahin. Learning from the Fathers. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, thank you Lord for this opportunity. Salamat kaayo, daghan kay mga blessings nga imong provide namo Lord, and some of it na miss namo, but please help us this time nga makita sa imong mga anak Lord unsa ka nga nag-provide sa among mga panginahanglan o nag-provide ka og mga resources para magamit namo sa pagpangalagad namo nimo Lord, and please help us dear God nga di mi mapareha sa mga Israelites nga sige hagtudlo pero mangita gyud sa kaugalingon nga pamaagi unya nangaguba na Ginoo ng kinabuhi. So please help us to learn from their mistakes, O God, and so that we could not do kung unsa may mga sayop nga ilang nabuhat, and mapili namo ang pagbuhat sa sakto Lord para padayon lang ang among pagpangalagad nimo ug makita sa next generation kung unsaon ang pagbuhat sa imong buluhaton. And please use me once again this morning, O God, sa pag-deliver sa imong message according to your will. This is real glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ipadayon na to, kining ikapito na to nga punto, stages of rebellion in the wilderness. Ikatulo na nga bahin nga atong isgutan. This is the second to the last nga pagtuon sa point number 7. So atong punan og tulo. No, ginayhinay tani og himay-himay para masabtan gyud nato mga igsoon unsa man nga mga rebellion ang gibuhat sa mga Israelites sa panahon nga gipagawas sila sa Ginoo gikan sa Egypt, kay mao gyud na nga image nakita nato karon. Each believers have their own Egypt sa ilang kinabuhi. Kay nasabtan nato unsay meaning sa Egypt mga igsoon, ang reality nganong na Egypt sa kinabuhi sa mga Israelites, it stops them from worshiping the Lord. Og importante kay nas kinabuhi sa mga iya sa Ginoo. Pero mangutan ako, iya na ba mo sa Ginoo tinuod? Anak na ba mo sa Ginoo? Na-save na ba ang imong kalag? Nadawat na ba gud nimo si Kristo? Then iya na ka sa Ginoo. You need to worship Him. Og kana nga point sa kinabuhi nato mga igsoon, mao na gi-prevent ni Satan nga dili nimo mabuhat. How can you worship God kung puno ka sa problema tungod sa imong panginahanglan? Mao na pinaka epektibo mga igsoon nga kana bitong weapon ni Satan para ikaw ma-divert ka. Instead of worshiping, ang imuha is murmuring. Ang imuha is complaining sa imong situation. So naa ka sa simbahan, daghan kay buluhaton, ang imo diha imbes ma-encourage ka, makuan ka, ma-excited ka kay daghana buluhaton sa simbahan. Uy, unya asa ka ako ning apilan tanan. Kay ngano man libre maka, pero dili man na mao. Di makalibre ang imong bulsa, dili libre ang imong health, dili libre ang imong time, dili libre. So sa may mahitabo kay di makalibre, mahimo kang murmurer. Mahimo kang complainer. So asa naman imong pagka-worshipper? Wala na. Giilisa na ni Lucifer. O di ba? So mo na sa mga kasimbahan na naagi problema. Naagi mga membro nga magamit sa yawa to create chaos. Mo na usa may tabo. Pag naanay nagamit ang yawa nga mo create og chaos sa church, mo chaos sad ang attendance. Mo chaos ba mo gamay. Kay usa man pagtubo nga chaos man, kagubot man ang naa sa kuan, so magdakag bag-o, makakita sila sa kagubot, di kuan ni simbahan na. Naa may schism. Naa may kanang backbiting. Di ba? Bisan sa Katoliko nga kuan, simbahan mga pwede natawag ana. Naay bag-o nga ni simba. Ana, nya pagkahuman na sige chismis ba? So kung ano, tanong mo tanong. Ya, ikaw nga naakadiha. May na kumbalik, eh.
Balhin siya ka, Katolik ko gyapon nga simbahan. Oh. Pero mo sa nagyapon na itabo sa mga churches nga tinuod. Kisa may mobalik anang imong gida nga ang nakita nila ay nanaway, dili harmonious, o kasi may kinamo balik. Ikaw, bisita ka sa usa ka balay, unya, nagsininggitay pag-adto nimo. Magplano pa ba kag bisita balik ka ng baya? Kuyaw ng baya, oy. Nang lupad man tong baso o plato. Pero nibisita ka ng baya, unya nakita nimo nga pagka-hospitable kaayo, respectful kaayo ang naa sa panimalay, unya loving kay sila sa ilang matag usa ka kanang membro sa pamilya, uy makaingon ka oy ninduta ning pamilya ha. So madadagyo na nimo. Sa akong kinabuhi mga igsoon, the only family nga mutatak gyud dayon sa akong unahuna in terms of visiting a house kana sa lain nga pamilya ba. Usa ra gyud dayon ang moadto dayon sa number 1, champion mga igsoon. Ila ni Aaron Inventor. Pinaka the best nga nabisitahan ako nga balay. Grabe ka maatimanon sa ilang bisita. Palitan pa kag mag-imo. Nya tan-aw ko dito ko daghan na nabagmag aning inyong aparador. Siya mao na sila ang mga nagbisit sa balay. Nana sa koy mag dito. Kay dili nila pagamiton og kuan palitan jud kag bag-o. Ya kay imong kaugalingong kwarto. Atimado ka sa kaon. Pag kaninduta kuana kanang murag i-part jud kanila sa ilang family ba. Ni kuninduta aning kanang balay. Mura ka o ka na bitang maghandom ka ba? Nga makabalik ka. Ingon ana. So, kumusta ho na to atong kinabuhi? Kaya dapat ingon ana man ang image sa Kristohanon. Dili man nga murag mutagam sila ba? Tayo panasabta na to ni atong kinabuhi ni para asa ni? Para mahimo tang panalangin ngadto sa uban. Ug maunay gipaningkamutan sa yawa nga maguba mga igsoon para ang mga tao dili na moduol nimo. Unya unsa man ni atong mission, go into all the world and preach the gospel to every creature. Nya unsa nila pagbilib nga nakatatak naman silang utok. So mo na paningkamutan nato nga atong ma-redeem. Sa grasya sa Ginoo mga kaigsoonan. So let's learn ani ilang rebellion diri unsa ning problemahan nila diri mga igsoon. Atong ipadayon letter H. Superficial repentance. Usa ni kadako kayong problema sa mga churches karon. Superficial repentance. Paamgo-amgo kintahay pero wala gyud realidad from within. Mura ba yun, nakaamgo jud ko pastor? Paselo ako pastor, kaamgo jud ko pero naaghapon diha ang problema. Wala na usab sa iyang kasing-kasing. So their words were hollow. Their hearts unchanged. Kailan naman mong Kristohanon ngayon ani? Maayo kayo mo istorya nga nakaamgo jud ko, nakakaton jud ko, nindot kay ka pastor, mutudlo, naka-learn jud ko pastor, pero hollow. No, flattering words radi ay ito. O kasabot man ang usay pasabot na ng flattering words. Bulatik mga igsoon. Og sa ligid pa na way hangin. Wag yun ay padulngan. Flat. Di ba? So, their heart, ang ilang kasing-kasing, wag yun na usab di ay. Psalm 78, 34 to 37. Sa Gingos Bible. When he slew them, then they sought him. And they returned and inquired early after God. Wow, ninduta. Uy! Pagka ninduta sila gibuhat, sa diyang gibunalan sila sa Ginoo, nakaamgo sila kintahay no, nakaamgo sila, o sila gibuhat. Pagkasayos buntag dayon, uy. No? They inquired early, ha? After God. Di ba na yung mga Kristohanon ingon na, pag makasabaan mo, buutan kayo, pero nain na itong intensyon.
Kailan mo mga ingon ana? Muna yung problema mga igsoon sa Israelites before. Verse 35. And they remembered that God was their rock and the high God their Redeemer. Nakahinumdum sila. Recorded. Pero naamay 36 o 37. Nindot ni ag 34 and 35. Pero pag abot sa 36 mga igsoon, nevertheless, kaning word yun nevertheless, nindot na unta to, subalit, datapwat, ngunit, unsa pa? Apan, sa Bisaya pa, naagi apan. They did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues. Matago ba na nimo sa Ginoo? Matago nimo sa tao, mo na mailan ang mga tao, mga kaigsunan, madalahig sa imuhang pagkadautan. Nga naman, you flatter, but you cannot deceive God. Makita na sa Ginoo, usa ka adlaw, paghahukman ka sa Ginoo, mga kaigsunan, pero ang subo nga palandungon, naamang yun mada. Naamang yun makuan yun, makahig yun. Mo na, mag-careful ta, mga kaigsunan, kinsa man atong paminahon. So, tubag ana, kinsa may gihatag sa Ginoo nimo para giyahan ka? Kinsa gani? So mo na imong barometro. Bisan kinsa nga tao nga against sa pastor ayaw tuhui. Kay dili na ikadaot na nimo. And that is including you. Kung nakita nimo nga murag nagsugod na magkog against ni pastor, ubiyain na imong kaugalingon, balik na sa Ginoo. Mo man lang gitawag, nabuhi na sad imong self. Crucify. Mga igsoon, walay exemption. Apil lang imong kaugalingon. So kung apil lang imong kaugalingon, dapat diha jud ka magsugod. Nga di jud ka mag-feel ba nga murag kuan ka sukwahi ka sa paggiya sa imong pastor nimo. Sukwahi ba niya? Makabugat ba ka? So unprofitable, luoy kayo ka. So kung ang imong kaugalingon, gibadlong ka sa Ginoo na, how much more ka nang maminaw ka ng uban? Nga kontra sa imong pastor. Yato pag yun imong simpatiya dito, ay ipatay ka. Madamay ka ba? Mamanay problema sa mga churches. Diha naka daog ang yawa mga igsoon kinabuhi sa mga Kristohanon. And it's very clear, kaya may record good. In verse number 37, ano ha? For their heart was not right with him, neither were they steadfast in his covenant. They appear righteous in the sight of men, but God sees the truth. Dili Tinoo di ay, ang ilang kasing-kasing lahi di ay. In the New Testament, gibalik na sa Ginoo, ang ilang mouth, they draw near, but their heart is far from God. Mao na same problem. So nakita ninyo, kadugay na ng panahon, mga pila kadikada mga igsoon nilabay, sa panahon sa mga Israelites, gipagawa sa Egypt, o sa panahon nga gisulti sa Ginoo sa New Testament. The same problem. And do you believe mga igsoon nga hantod karon na anang problemahan nagpabilin? Lahi ang istorya, flattering words, pero lahi dito ang nasa kasing-kasing. Mo nang uban may ingon nga, I'm praying for you. Kumusta man ka? I'm praying for you. Pero gi-curse di ka di ay before. The day before, gi-curse di ka. Naagi mga tao, kaya kay na nilang buhaton, tungod kay parihar ang yawa, ang nagmaniobra, anang mga tawhana. It is never God that will do that. It should be the devil, mga igsoon. So samang yawa nga naggamit sa mga Israelites, kaingon ani ang ilang bation, mga igsoon, paamgo-amgo kintahay, pero sa tinud-anay, ang ilang kasing-kasing was not right with God. Neither were they steadfast in His covenant. Wala ni sulod. Mao na nga naa karon church age mga igsoon, klaro magkaayo ng sugo sa Ginoo against sa discipleship,
against anang soul winning, kanang visitation, against sa helping, against sa mga gitudlo sa Ginoo. Mao na makita nato na the same nga yawa ang naggamit mga igsoon. So I hope nga kung nakita nimo imong kaugalingon murag ako man. Ayaw kasuko. Pasalamat ka. We thank you kay Lord. Hapit na ko nabira si yawa da. Hapit na ko niya nagamit da. Di kay masuko inuong ka sa imong pastor nga gigamit sa Ginoo imong pastor para mahigmata ka. I am not your enemy. It is the devil and yourself. I am not your enemy. No? Letter I. Letter I. God's compassion tempered judgment. Luyo sa ilang pagka-maldito, luyo sa ilang pagka-plastic, luyo sa ilahang kanang magpakaroon ingnon mga igsoon. Tagihapoy mercy, oy. Mercy restrained destruction. Tungod sa mercy sa Ginoo na restrained ang destruction. Kano man, na inahimduman ang Ginoo, God remembered they were but flesh. Tawra ni sila. So, sometimes ikaw nagunahon na, tawra ko, oy, pastor, oy, masayo pradyog ko. Kaya ba ang Ginoo na, oy? Kaya ba ang Ginoo, pero naabak kay panahon sa paghinuklog. O sa pag-anda, sa pagbantay, nga tawra ka. Magbantay ka, kay tawra ka. Pwede ka masipyat anytime. Pwede ka matipas anytime. Pwede ka makasunod og sayop anytime. Kay tawra ka. Mabito na ningo na Ginoo para ma-secured ka, tagaan kag Holy Spirit panahon sa church age. Gitagaan tag Holy Spirit to guide us, to make sure nga di nakamatipas, to make sure nga dili na ka maka-choose og wrong mistake pagyod. Are you listening? Para ma-secure ang imuhang paglakaw uban sa Ginoo, gitagaan jud kag Holy Spirit. Oy, ang problema na kay Holy Spirit, nagpalayo man sa word. Dili man automatic, dili man ang mission sa Holy Spirit mga igsoon kasi diyang gihatag ng Holy Spirit sa imuha, mura na sag na download sa tanang bersikulo. Ninduta untag ing ana no? Nag Holy Spirit, the Holy Spirit knows every verses in the Bible. Unya mura ba gi-download na ang Holy Spirit sa imuhang kinabuhi ba? So dapat na pud tong mga pulong tanan, di man ningon na. Ang presence sa Holy Spirit sa imong kinabuhi is to teach man and to help you remember sa iyang gitudlo. Dili man siya nagda sa tanang mga bersikulo niya, downloaded na sa imong memory. Mao na, digyod ka-guide ang Holy Spirit because the Holy Spirit will guide you according to what you have read in the Bible and understand in what the Bible says. So naatay part mga igsoon, hindi na to na gamiton, masipyat yun ta. Pero may na lang kay naamay compassionate God. No? So ang kadaot na restrain mga igsoon. Psalm 78, 38 to 39. 38 to 39. Ingon sa Bible, but he, being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them not. Yeah, many a time turned he his anger away and did not stir up all his wrath. Kay kung tinud-on gyud tas Ginoo, makita man as Ginoo inyong kasing-kasing unsa mo ka matinuuhon ug unsa mo ka masinupakon karon ha sa ato ang kinabuhi. Tanaw wara gud kapila ka gi withdrawhan sa Ginoo sa iyang wrath. Ngawa niya gidayon ba? Anak ka merciful ang Ginoo. So, sa panahon sa mga Israelites, the same thing, gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan, many a time turned he his anger away and did not stir up all his wrath. Kalimban kang iyang tinudon. 39. For he remembered that they were but flesh, a wind that passeth away and cometh not again. Numdumin yung kinabuhi ha? Mulabay ka, hindi nakakabalik. So every mistake that you did,
di na ginani mo mabalikan og imong usbon. It's a mistake. Ang imo ring mabuhat is to admit it, learn from it, and do right the next time. But you cannot go back and change it. It's a waste already. Wasted na. Nakasabot ta. Muna sa atong kinabuhi, mag-careful ta. Kaya nga naman, pagka sayop ang atong mga nabuhat, dili ikalipay sa Ginoo, mao na to. Unya, di mo ma-repented, dili ni mo mausab ba? So, kapadayon to mga kaigsunan. Unrepented sin, you will pay one of these days. Unconfessed sin, you are going to answer it before God one of these days. So, muna sa atong kinabuhi, atong ginang bantayan mga kaigsunan ang atong kinabuhi. Muna nga, para makabantay ta, paminawa kung kinsay gihatag sa Ginoo nimo to guide you. Wala man nagpa-importante ang pastor, pero importante yun ang pastor sa imong kinabuhi. According to God. Do you agree with him? Bahala na, wa mo ni-agree na ko. No, given na because we pareha na ta, human being. Pwede ta masayop. And the reason why nga, dili ka kanang wholeheartedly yun, nga musunod sa imong pastor, kay si pastor masayop man. Di ba? Agreeable man na sa tanang pastor. Kaysa goy pastor di pasayop. Sayop kay propeta. Di ba? Sayop kay David. Nasayop gani mga kaigsunan si Abraham. No? Kami pa di. So masayop yun ta. Vulnerable kay ta ng mistakes mga igsoon. But we cannot change what the Bible says. I will give you pastors according to mine heart to feed you with knowledge and understanding. Is it important or not? So according to what the Bible says, bisag tanaw nimo nga ang pastor murag kanabitaw tanaw nimo nga mayo pa mo aning pastor. Unya sa mga mao man ang pastor gihatag sa Ginoo nimo. So mo nga pastor ang mo feed og knowledge nimo. Sa musugod kag sa dili wala na ilain kun dili kanang imong pastor mo imong paminawon. So again, wala nagpa-importante ang mga pastor sa kasimbahanan. It is God nga naghatag anak nga teaching mga igsoon that you need to listen to your pastor because he is important to your life. All right? Letter J. Letter J. Forgetfulness fuels rebellion. Amo nagdaghan kayong rebelde sa kasimbahanan tungod kay nakalimot ta unsay gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan. Nakalimot ta ba unsa kanindot ang Ginoo? Nakalimot ta unsa ka strikto ang Ginoo? Nakalimot ta unsa nga masuko ang Ginoo? Ato lagi na experience na to, gikalimtan na to. Saya nga ang mga experiences, oy nya imong kalimtan, pwede maka kung sipyat na ang imong na experience, pwede ka masipyat na sa sunod. Kung victory na ang imuhang na experience, pwede din na nimo mahimo sunod. Kaya nga naman, imo magikalimtan. Kaya pa, nagkasabot na. Muna daghan kayong mga nindot nga nahitabo sa imong kinabuhi. Before, wala na gyud nimo nabuhat sunod. Kaya nga naman, nakalimot magkagiun sa gito. Unya, daghan mga sipyat, magsigig balik-balik nga sipyat. Nga naman, nakalimot magkangala. Nakaagin naman tayo kuha niyo, paita ang kinabuhi. O, pangutanay mo ko galingon. Unsa nga sala nga nabalik-balikan ni mong agi. Nga, nahimo gyapon nimo ba? Ang outcome, sala gyapon. Kapila. O, magkwanta, mag-isgot ang usala ka sala, nga pirmi nimo mabalik-balikan. Bakak. Napabaylain, champion. Kibaw na ka nga ang pagpamakak, makahatag ni mo kahasol mga igsoon sa imong kasing-kasing. Nga nung mamakak, manugod ka kay gihapon, oy. Nga nung dali raman gihapon ka musulti og dili mao. Nga kibaw maka nga ang pagpamakak dili sa Ginoo. And it is the truth that will set you free. So if the truth shall set you free, what lies could do to you? Prisuhon ka. Mo na diha. Kinabuhi sa mga Kristohanon, dili libre, nakalimot.
nakalimot unsa kaguol sa kinabuhi nato kung mamakakta, unsa kaguol sa kinabuhi kung mangaway ta, unsa kaguol sa kinabuhi kung magkupot tag grudge, kung mahimo tang bitter. Di ba? Unsa kapait ang kinabuhi kung magtinapulanta. Sige lagi kag balik-balik ana lagi. Ha? Unsa kapait ang kinabuhi padulong na sa poverty mga igsoon kaning procrastination. Pero nganong ingon ana man lang ang kinabuhi sa mga Kristohanon? Kay part man na sa procrastination kanang una lang mo. Tanaw na to, unsay resulta ana inyong paglakaw. Mo ba na nahitabo sa mga Israelites nga nisunod sila ni Moses and ingon ang uban mga una lang mo, una sige tanaw na to kung makagawas mo kay usunod pud mi. Wala na one batch na to, one batch. Dungan sila. Wala na nibalik si Moses kaya napay nahabilin. Usa na to kalakaw gyud. Mao na to kung 15 nanguyog mao na gyud to. Kaya panaminaw ta igsoon. So hinaot pa when God gives you guidance. Ayaw ko nga procrastination ba? Sige, tanaw na to kung one but that is not faith. Di ba? Nya usa mga iniglayat nimo nya wa na to. Ang katong gilayatan niya okay na pero wa na to nigsunod. Di wa na ka. Mao na forgetfulness fuels rebellion. Ang dili pagsunod that is part of rebelling the authority. Spiritual amnesia leads to repeated defiance. Agree mo na? Spiritual amnesia mulid na nimo mga kaigsunan aning intentional rebellion. Intentional yun, defiance na guna. So gituyo gyud nimo, mura pag imo jung gikuan ba nga di gyud na mag accidental nga naka supak ka accidentally. Pero kaning defiance mga igsoon intentional na maguna. Gituyo na gyud nimo ba? Mura na amnesia man ka. Sa kanindot sa Ginoo. Psalm 78, 40-57. Tarawag giunsa sila sa Ginoo ha. Verse 40, how oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Oh, nakibaw mo tayo sa story. Kapila nila gi-provoke ang Ginoo, kapila nila gi-defy ang Ginoo mga kaigsunan. Verse 41, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Mura ba og ilang gipakagamay ang Ginoo nga di na ni kayas Ginoo oy. Naabay dili kayas Ginoo mga igsoon. Pero ilang gilimitahan ang Ginoo ug unsa ray mahimo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. O karon mga tala ko ninyo. Basi gilimitahan po ninyo ang Ginoo ug unsay mahimo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Nganong exchange man ninyo ang pagpangalagad sa ebanghelyo sa pagpangita og panginabuhi. Nganong mupili man ka? Nganong option man siya? It's either manginabuhi ka or magalagad ka. Nganong ingon na naman? Nganong ang majority of believers today, mamili man sila. Unya, panitan, nipili ko, manginabuhi sa ko, pastor, mura masan mo og dili, kuan, mura masan mo kanang kamuray balaan. Nga nangalagad sa misgino, bisag nami sa amoang kanang gipili nga pangita og panginabuhi. Well, ang pagpangalagan mga igsoon, according to His Word. Not according to your word. Not according to your way, but according to God's way. Maunay pagpangalagan. So, question, nangalagad ba dyan ka nga sukwahi na magkasagay sa giya? Namagoy giya ang Ginoo. Ug maunay gigiya sa pastor sa mga katawhan sa Dios. Then how can you say that you are guided by God pero sukwahi ka sa man of God? So, imo nang kabubuton, imo nang arrangement, imong orchestration, ang gibuhat nimo sa imuhang pagpangalagad kintahay. So, di yun na siya matakdo, di siya magamit, di siya mapuslan sa kinatibukan. Because it is not God's will. Nasabta na ito, igsoon? Kay doing God's will, bisan pa nagbuwag ta og buhat sa buluhaton, pagbalik na to, mapuslan ang imong gihimo, mga igsoon, sa kinatibukan.
makapatubo sa buluhaton sa Ginoo. Pero kung imo-imo ra na, adi gyud na mapuslan diri. No? Imo ra na. Dili gyud na siya ma-connect nato. Verse 42. They remembered not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy. Kalimot sila. Na-amnesia sila, mga igsoon. Unsa may gibuhat sa Ginoo? 43. How he had wrought his signs in Egypt, and his wonders in the field of Zoan, and had turned their rivers into blood, and their floods that they could not drink. O, makutan na ko ninyo. Nakahibaw mo ani? Nga nahitabo ni mga igsoon sa Egypt? Nya, nakahinomdo mo? Nga kaya dahil na sa Ginoo? Para ang katong mga tao nga nagsigpugong nimo nga dili ka makapangalagad sa Ginoo, kaya nang buhaton sa ilang kinabuhi? O nganong di man na Ginoo mo gisunod, nganong sila man? Apil na imong self ha, alang sila. Kay kanang self di biya na manglagad. Enemy biya na. Atong spiritual side maoy muhatag yun og pansin ngadto sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kanang self enemy na, mga igsoon. Verse 45. He sent divers sort of flies among them, which devoured them, and frogs, which destroyed them. Nalimtan na nila. Oy, kalisod limtan na lisod kalimtan nga event ba? Kaya bang kadaghan sa flies, kadaghan sa paki, lisura kalimtan na oy. May itong usara ka baki ni adto sa imuhang balay, hindi magkakalimot ana. Nganay baki dito sa imuhang kasilyas, nga pertinda ko maglisod magkakalimot ana, usa ka baki, pero kaning perting naghanang baki, bisag asa kaligay baki. Hindi ka kalimot ana. Pero nalimtan nila, mga igsoon, nalimtan nila. 46, he gave also their increase unto the caterpillar, and their labor unto the locust. Kalisod kalimtan na mga igsoon nga naputos sa mga apan-apan ang lugar, gihurot ang ilahang mga tanom. 47, he destroyed their vines with hail, and their sycamore trees with frost. He gave up their cattle also to the hail, and their flocks to hot thunderbolts. He cast upon them the fierceness of his anger, wrath, and indignation, and trouble by sending evil angels among them. He made a way to his anger. He spared not their soul from death, but gave their life over to the pestilence, and smote all the firstborn in Egypt, the chief of their strength in the tabernacles of Ham. Malimtan ba na nimo nga ang tanang mga kamagwangan nga bata nangamatay? Malimtan na dili. Nalimtan igsoon. Pero kalisod limtan ana. Pero nalimtan nila in town. Mo nay kapait kung na-amnesia na ka spiritually. 52. But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock. After nga nangamatay na, mo naman to, ni-release na si Pharaoh, mga igsoon, sa iya kasakit. Di na maantos. Grabe na ni. Kaya apil man niyang anak. So, gilit go niya. Then, nakagawas na ang mga Israelites, mga kaigsunan. Unya, giunsa sila pagiya sa Ginoo pagawas. Now, sige sulti sa 52, but made his own people to go forth like sheep. Like sheep. Nakakita na mo nga, giunsa paggayad mga igsoon si shepherd ang sheep. Dili tibulaag in tao, nagpundok sila. So, wala sila na-threaten. Nanggawa sila freely. Dili ba iyahig ipsot? Wala kagawas na ta. Murag mga kabayo ba nakagawas kwadra? Di ba? Murag mga manok nakagawas tangkal. Magpundok ba na sila? Dili oy. Murag kanding mga isyon nga hala iyahig dagan. Lisod kay dakpon. Pero sila, like a sheep. Harmonious kaayo. Nanggawa sila like a sheep. According to the record ha. Verse number sa 52.
but made his own people to go forth like sheep and guided them in the wilderness like a flock. 53. And he led them on safely, so they feared not. But the sea overwhelmed their enemies. Gano'n man, isunod man. 54. And he brought them to the border of his sanctuary, even to this mountain which his right hand hath purchased. Nag-andam og dapit ang Ginoo, mga igsoon. Gi-prepare para nila. Nalimtan. 55. He cast out the heathen also before them and divided them an inheritance by line and made the tribes of Israel to dwell in their tents. 56. Yet they tempted and provoked the Most High God and kept not His testimonies. Wa nila gikip ang kanang kabubuton sa Ginoo. But in 57, but turned back and dealt unfaithfully like their fathers. They were turned aside like a deceitful bow. Wala. Ni padayon sila, mga kaigsuonan, sa ilahag journey ngadto sa pareha sa ilang amahan nga ni talikod sa Ginoo. Piling paita kung mo ni ang kinabuhi nga atong sundon. Naalamay na hitabo. Pero like their fathers, naanay na hitabo, dili maayo, mga kaigsuonan, gikalimtan nila giunsa ang ilang mga kaliwatan, nakalimot sila giunsa pagpagawa sa Ginoo, nakalimot sila giunsa pagprotect, nakalimot sila giunsa pagpuo sa Ginoo ang mga kaaway, nakalimot sila giunsa sila pag-sustain bisan sa ilahang choice nga sayop nga nganong dito sila sa wilderness, gi-guide gihapon sila sa Ginoo. Ang merciful God, mga igsoon, nalimtan nila. Nga gikuyugan gihapon sila bisag sa ilang sayop. Nag-provide gihapon ang Ginoo pagkaon bisan sa ilang sayop. Nga naman, tungod kay na tempered ang iyahang judgment because of His compassion. Nakalimot man. Kung daghan kay mga anak, mga igsoon, nga gidaghan kag mercy sa imong ginikanan, ni-repeat na masaga sa imong sayop, nakalimot ka. Ang tanawa, inyong mga anak, kumusta ha? Kapila sila na nakahimog sayop sa same mistake. Sa man anak gyapon, makalimot magud sila gud, yan nabunalan, nakalimot sa kasakit sa bunal. Mo-repeat magyapon. Unya, maayo balag ato pasanayo ng klaseng batasan sa atong kinabuhi? Dapat dili ha. So, let's learn from the fathers. Dili na ito tugutan, mga igsoon, nga palabyo na nato ni mga experiences nila. Kay gusto gid nato i-experience personally. Rebellion is a crime. Spiritual crime, mga igsoon. So, kay krimen man na, mga tubag jud kag judgment o sa kaadlaw. So ayaw yung tuguti nga naay rebellion diha sa imong kasing-kasing. Do not be a rebel. Your pastor, mao nay kung rebel lagi ka, pastor na ang imuhang gipuntarya. Nakasabot na? Dili man ka, wa man ka nag-rebel ka, nag-disagree ka sa imong brothers and sisters sa church. Di man na sila may authority. Basta na gani rebellion, ang imong kontra na authority na. Nakasabot na? Di ba kay kanang mga tao nga nasimpiat lang, kay nag-jaywalking, wala nag-rebelde sa, nakasala na siya. Pero kanang, imo nang awayon ang gobyerno, kagdaladala na kag-armas kay imuhang gubato ng gobyerno, magpadala kag tangke, mga kaigsonan, that is rebellion. Di ba? Rebellion na na. Pakita ba? Gira na ni. Mga rebelde na na. So if there is rebellion, no, nagrebel na ang imong kasing-kasing, batok sa imuhang pastor, awa na Ginoo na imong kaaway ana. So nakalimot ka giunsa ka sa Ginoo pagluwas. Kung tinuod kang luwas ha, nakalimot ka giunsa ka sa Ginoo pagsapnay para na makakat-on ka. Ug sa diha nakakat-on na ka, gigamit nimo imong knowledge to rebel. Di ba? Kadaghan mga military, mga igsoon nga ang gatrain nila gobyerno, pero tuas bukid ng rebuilding.
Kadaghan mga PNP, PMA, mga PMAer pa ng uban nga karon naa na sila ilang grupo nga naghimog kadaot sa katilingban ni kontra na sa balaod sa gobyerno. Mga trained. Kinsa ga-train? Gobyerno. Nahitabo na sa simbahan. Gitrain sa pastor. Unsaon pagtuon sa pulong sa Ginoo. Gitrain sa pastor. Unsaon pagsulwining. Pero sa diyang nakamauna, nahimo ng rebuilde sa pastor. O ina ko, kung wala na-repeat ang problema before. The same enemy, mga igsoon. Wa gyud napulihan ang trono sa Yawa. Si Lucifer agad gihapon ang naglingkod. Sa mga Lucifer, mga igsoon nga nagdaot sa first creation sa Ginoo. Ang nagsigig daot karon. Nya si Lucifer bright siya, pero ang iyahang knowledge is mao ra ginaba balik-balik pa. Di magud niya makumpit ang Ginoo. Kay ang Ginoo is all-knowing man. Mo na kumusunod lang kita sa Ginoo mga kaigsoon, di gud kilabot ang Yawa nato. Kay ang Yawa balik-balik ra man iyaha in taon. No? Maluoy sa tanan niya oy. No new trick. Balik-balik lang yun na iyaha. Sugod pa na sa Old Testament. Hanto na, kabantay mo, hanto na sa New Testament. The same lang yun iyang strategy. Mo na kumusunod ta sa Ginoo mga igsoon, malipat ang Yawa. Kaya ang Ginoo di man mahutdag paagi. Ang Ginoo dili mahutdan og depensa og offensive defense og offense. Di siya mahutdan. Kay kung imong sabton mga igsoon ang atong armor, dili ra ba kay defense lang tanan. Naman sa tay offensive nga weapon, naman tay sword. Pero tanawan na inyong sword. Kaya ba na mo tigbas bisan na lang og kanang ambot na lang oy. Hait pang guna. Mas hait pang guna. Wawa na oy ginganlag sword mga igsoon pero wa gyud. Ang atong pagtuo dapat makasagang na siya og bisag unsa nga mga pag-atake sa Yawa. According sa atong armor, shield man na. Shield ang atong faith. Unya ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sama sa pag-angkon og espada duhay suwab. Yan, kumusta man natong offensive og kuan paggamit nato. Mo na kapait. So, atong ipakita mga igsoon nga ang Ginoo dili siya mo lead nato dito sa wilderness, pero mo guide siya nato from the wilderness out to the promised land. No, wa pa yan nagpabilin ang mga Israelites sa wilderness. Nakabot gid biya sila sa promised land, wala kasod ang uban. Kay gahi mag-o. Gahi mag-o. So, makatultol gyud ang Ginoo sa promised land. Mga igsoon. But the devil, kung mo na imong kuyugan, di ko kakaabot. So, pasalamat ta sa mga experiences sa atong mga kaamahanan. Unya, let's learn from our personal mistakes, sad. Ato na ning hunungon atong mga sipyat, mga igsoon. Atong buhaton ang dapat natong buhaton. Focus on discipleship, and it will be God that will give us resources so that we could use it sa atong pag-disciple. Kaya ang discipleship, nag-require yun na anin tulo. Health, wealth, and time. Lisod kay mag-disciple ka, nagsige ka mga kaigsunan o pang-indaan ang imong mga sakit-sakit. Di ka ka-disciple tarong. Lisod kay disciple kung wala kay gamay nga grasa, mga igsoon nga grasa, pasabot, budget. Lisod kayo. Lisod kayo, labaw na nga mag-discipleship ka, wa kay panahon. Mo nang imo pangandoy gyud. Ako ganahan jud kay ko untaan ng discipleship. Uy, pero wa pa man ni alaw ang panahon. Si wa ni alaw ang panahon, nga ang panahon wa man nay gahom.
Ikaw may naigahom mo, balibad o musugot. Ang panahon, kuha naman na siya mo, sabay naman na ang panahon sa imuang desisyon. Nga, pasangin lang ni mong panahon. Pastor, time did not allow. Uy, naunsa, ang time magbuot, banaling time nga, utuyok, pero magyun na siya giyahan. Ikaw ramay mo sabay. Nakasabot mo mga ison? Pero salamat ta, kananay mga experiences nga atong mawarningan na to atong kugalingon. Let's bow our head, let's close our eyes. Heavenly Father, thank you, Lord, for the message that you have given to us this morning. And please, Lord, tagaimig wisdom. Among mga decision making dapat masibo gyud sa imuhang kabubuton, Lord. Ayaw itugot nga ang yawa maka-impart namo og mga sayop nga mga desisyon sa kinabuhi. Kay magtuyok-tuyok ra gyud mi sa wilderness ug di mi kaabot ngadto sa promised land. And luoy kayo, Lord, ang mga nagsunod namo. Kay wa gyud sila'y makita nga example unsaon sa pagpangalagad og insakto. Ug dili nila makita, dili nila ma-experience unsa ka kanindot sa among kinabuhi tungod sa rasad namo, Lord, nga mga ginikanan nga wala nagsunod tinuod sa imong giya. Mao nga wala namo nakuha ang mga panalangin nga dapat ma-enjoy namo. Salamat kay Lord sa imuha mga pagbadlong o paggiya. And thank you so much also for the opportunity to pray together. And I pray, dear God, that you will guide us and unite our faith this morning, O God, sa among pag-ampo sa mga prayer requests nga among nagathered this morning. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord.